Gandang araw po, ako po Lee CRP, the Gym Depot. So, masaya ako ngayon na magbi-video ulit tayo ng another proof of completion. So, kung makikita nyo na naman, medyo punong-puno na naman po tayo ng mga orders. So, salamat po talaga sa lahat ng mga tao na nagtitiwala sa Gym Depot. At kung ngayon ka lang nanonood dito sa YouTube na to, huwag kayong magtaka bakit kami yung pinagkakatiwalaan sa pagdating sa gym equipment fabrication. Panoorin nyo ibang mga videos natin, makikita nyo bakit tayo yung pinagkakatiwalaan sa isa sa mga pinagkakatiwalaan sa mga gym equipment fabricator. So ito, ngayong mga gamit na ito po is para kay Sir Amir Almendrala ng Barangay San Francisco, Balatan, Kamsur. So another Bicol na naman po yung delivery natin. So lately nakikita nyo mga medyo malalayo yung mga deliveries natin. Yung kwento naman natin kay Sir Amir is kwentong OFW uli. So si Sir Amir kasi matagal na siya nanonood nung YouTube natin. So doon siya na-convince doon sa panonood ng mga videos natin para magtayo ng sariling gym business. So nung una natin nakausap si Sir Amir is nagtatrabaho pa siya sa UAE. Pero right after namin mag-usap, alam ko na sa Saudi Arabia na si Sir Amir ngayon. So, medyo matagal-tagal na rin na OFW si Sir Amir. Pero syempre, kagaya ng iba, na nakakarami, gusto niya talaga na pag dumating yung panahon na magre-retiro siya o titigil na siya sa pagpunta sa ibang bansa, meron siyang maaasahang negosyo sa Pilipinas. At isa, yung gym business na napag-aralan niya na magandang negosyo para sa isang OFW at para sa isang magre-retire. Kasi, kagaya ng mga napapanood nyo sa videos natin, hindi siya ganoon kahirap, i-maintain, ipatakbuhin. Kasi itong gym business na to, ang isa sa mga benefits kasi nito, isa sa mga advantages kasi nito, once na namunan ka, yun na, period. Wala ka na iba pang gagastusin. Non-consumable yung produkto mo, so hindi ka matatakot na baka mamaya nakukupitan ka ng mga inventaryo kasi once na maputap mo, ito na yon. So hindi ka natatakot maloko kasi matakbuhan ka man ng pera nung nagbabantay sa iyo dito, wala kasing nawalang gamit. Kumbaga, kahit man libre ka na isang buong barangay, pwede kasi wala namang mawawala sa iyo. Lalo na yung sa kaso ni Sir Amir, na yung pwesto na pagtatayuan ng gym niya is kanya. Yun yung perfect talaga na sitwasyon para sa isang gym business. Lalo na kila Sir Amir kasi hindi mo naman kailangan talagang isipin na o kailangan doon sa mga progresibong mga bayan tayong magtatayo ng gym. As a matter of fact, sa lahat na sulok ng Pilipinas, lahat ng mga tao ngayon health conscious na, especially nung nakaraang pandemic na siyempre, kailangan natin alagaan yung sarili natin para maging healthy tayo. So, isa sa mga priority ng mga tao ngayon, aside from pagkain at shelter, is good health. At yung pinaka-affordable na good health na maibibigay natin sa mga tao is by going to the gym. So, yung pagtatayo ng mga gym ngayon is necessity na. So, nalimutan ko yung kanina may kausap din ako from Nueva Ecija. Okay, anyway. So si Sir naman, ang tanong naman niya sa atin, okay lang ba na magtayo ng gym business kahit may kakompetensya na? So, yung gagaya na sinabi ko sa videos dati, okay lang. Huwag ka matakot na may kakompetensya ka kasi may kanya-kanya kayong mga advantages at disadvantages. Pero higit sa lahat, ang number one na reason ko dyan is never enough talaga yung iisa o dadalawang gym para ma-serve yung market ng isang buong syudad. Lalo na kung medyo malaki yung municipality or city na paglalagay mo ng gym. Pangalawa, hindi ka naman makikipag-competition necessarily doon sa existing gym kasi kagaya na sabi ko, paulit-ulit ko sinasabi, majority na pupunta sa bagong gym is mga beginner. Proven na yan. Kasi yung mga beginner kasi, na i-intimidate sila na pumunta sa well-established ng gym kasi pagdating mo doon, malalaki na yung katawan ng mga tao or slender na yung mga katawan ng tao, tapos magkakakilala na sila. So, sa totoo lang, alam ko yun yung pakiramdam ng beginner na pupunta ka sa gym, malaking effort yun kasi hindi mo alam ang gagawin mo, tapos wala ka pang maayos-ayos na katawan, so medyo na-intimidate ka pumunta. Kaya nga, pagka merong bagong gym
marami nagpupunta beginner talaga doon. So, yung mga beginner, hindi talaga mauubos yan. Napakadami po niyan. Pangalawa, huwag ka rin mag-isip na maaagaw mo yung market ng existing na. Kung meron ka mang maagaw doon, maliit na percentage na lang yun yung mga malalapit na lang siguro yung bahay doon sa itatayo mong gym. Pero kung nandun na sila matagal at malapit sila doon, medyo hindi na siguro mapapalipat pa. Pero huwag ka mag-alala kasi kagaya na sabi ko, hindi sapat yung ilang gym para ma-serve yung market nung buong area na yon. So, kung natatakot ka magtayo ng gym business mo na may existing gym, panoorin yung mga videos namin or kundi mag-comment ka dito para masagot kita, maturo ko sa inyo paano gagawin ko sa kasakali meron kayong mga kakompetensya. So anyway, balik tayo kay Sir Amir. So natutuwa ako na may mga na-influensyan tayong mga tao na kagaya ni Sir Amir na kahit malayo na, napapanood niya tayo rito, so na-entice natin siya na magnegosyo. So, isa pang concern namin dati nila Sir Amir is syempre, yung trust. Kasi naandun siya sa ibang bansa, tapos nandito kami sa Pilipinas, tapos nasa Bicol pa yung pagdideliveran. So syempre, hindi maalis yung trust issue. So, napatunayan natin ngayon kay Sir Amir na, sabi ko nga, kung mapapansin nyo, parang ako lang ata yung gym equipment fabricator na may YouTube channel. Kasi, minsan, ang hirap gumawa ng mga ganitong content, lalo na kung meron ka mga naaagrabyadong tao. Kasi, ang social media kasi madali kang masisira dyan. Once na may palpak kang ginawa or hindi ka magandang ginawa, pwede ka ireklamo ng mga tao. So far, nagpapasalamat kami na sa tagal-tagal ng gym depot, hindi naman kami nawawalan ng problema eh. Pero maganda kasi doon, yung mga problema na yan, sinusolusyonan natin, hindi tinatakbuhan niya. Kung dumating yung panahon na magka-problema, sinusolusyonan natin. Kaya ganun kalakas yung loob natin eh. Kaya ganun ka-confident na maggawa ng mga videos para ma-share sa inyo is, alam ko na wala tayong inagrabyadong tao. Plus, yun, susunod na advantage kasi sabi ko, hindi kami madamot sa pag-share ng mga gym business tips. Importante yon. Kasi parang yan eh, walang pinagkaiba yan doon sa pupunta ka ng gym. Beginner ka, pupunta ka sa gym. Pero, pagpunta mo sa gym, hindi mo alam kung anong gagawin mo. So, ang gagawin mo ngayon, okay, kung ano yung makita ko, bench press, magbe-bench press ako, titira ka ng titira kung ano yung makita mo na alam mo. Pero, hindi mo alam to kung ma-achieve mo yung end goal mo. Diba? Kung gusto mong lumaki katawan mo, magpapayat ka, hindi ka nakakasigurado. Ano gagawin mo? Next best thing. Next best thing is, mag-hire ka ng coach doon sa gym na yon para turuan ka. At sa mga nakaka-experience ito, syempre, pag may coach ka, mas madali ngayon yung fitness journey mo, mas madali mong ma-achieve yung goal mo. Kasi ngayon, hindi ka na bara-bara. Ngayon, may direksyon ka na. Ito ako sa simula, ito yung destination ko, ito yung route na tatahakin ko. So, mas madali ngayon. Kesa yung pupunta ka, tapos bahala na kung makakarating ako doon. So, yun din yun sa gym business. Yun yung kagandahan nito, na-entice kayo, magtayo na sarili nyo yung gym business. Ako ngayon, yung personal coach nyo na magtuturo pa paano tayo makakapunta doon sa goal natin ng diretso, ng hindi pa sikot-sikot. So, yun yung pinakaiba natin dito sa Gym Depot. And by the way, isa-isa na muna natin yung gamit ni Sir Amir, which is may mga package, sito, tapos may mga konting mga variation tayong ginawa dito. So, may reverse flies with pec deck, selectorized po lahat to. Smith machine, RP Smith machine. So sa mga hindi pa panood ng mga videos natin ng RP Smith machine, pasensya na kasi medyo masikip yung natin kasi punong-puno na naman tayo ng mga deliveries. Actually, susunod na proof of completion natin, nasa labas na tayo. So part 1 to. So ang RP Smith machine is 3-in-1 na machine. Sa left side, may rowing to, exclusive for rowing machine. Sa harapan is Smith machine at sa kanan is kalahati ng crossover. At kung makikita nyo, para kay Sir Amir, nagpa-customize siya ng adjustable na pulley. So, adjustable pulley po ito. Ganun din po ito, RP Super Rack natin, 3-in-1 din. Yung kaliwa niya is adjustable pulley na crossover.
squat rack sa unahan, at yung sa kanan is may lat pull down tayo. So 3-in-1. Ang maganda ito, tatlong tao makagagamit at the same time, tatlong tao makakagamit at the same time. Although multifunctional siya, pinagkaiba niya doon sa ibang mga multifunctional kasi yung iba, antayan, parang 7-in-1. Pero isang tao lang makakagamit at one particular time. Ito, over 50 exercises ang magagawa nito. Pero sabay-sabay yung tatlo. So, yun yung kagandaan ng machine na to. Plus, yung sinasabi ko kaya rin nakakapag-entice tayo ng mga kliyente kasi maliit lang po yung nire-require natin na down payment. Usually, 20,000 lang po yung nire-require natin na down payment, not unless may mga customization po tayong gagawin. So, ang basic na down payment sa amin is 20,000, tapos yung balance, babayaran mo lang ako pagka it's either nakapunta ka rito para inspect yung gamit or kung wala kang chance na pumunta rito, is i-video namin to. So, pagka-video nito, saka mo ako bayaran. Kagaya nung kay Sir Amir, may mga customizations tayong ginawa. Kagaya nito, adjustable pulley. So, alam niya kaagad na kanya to kasi itong mga iisa-isay nating mga gamit na to is yun yung mga pina-customize niyang gamit. So, kaya huwag kayong mag-alala pagdating doon sa mga pagtitiwala na issues na yon. Kasi hindi nyo ako babayaran na mabuo natin to. So, confident na kayo na kahit pa paano, kumpleto to bago nyo ako bayaran. So, aside from doon sa super rack, may preacher curl, adjustable utility bench, so may utility stool, T-bar row, dips. So, makita nyo yung dips natin. Medyo iba na ang mga datingan ng dips natin. Pang-imported na, pang-level up sa imported. So, meron tayong flat bench press na nako-convert sa decline. So, ito yung mga kinostomize natin. So, instead na 3 bench press, 2 na lang. Tapos, inclined bench press. Tapos, ito, yung squat rack with leg press, instead of leg press lang, so, kinombo na rin ni Sir Amir, which is good choice. Kasi, same space na kakainin ng leg press, pero 2-in-1 na ang kanyang gamit. So may kasama na rin plate rack to kasi may 800 pounds na barbell, na plates, may ab bench, at saka may 5 to 40 na dumbbells. So lahat po ng mga package, it comes with plates, bars, and dumbbells. Hindi lang na feature natin to. So may mga barbell na pong kasama, gagamitin na lang po ito. So yun, hindi ka na mamumroblema. Tapos may kasama rin tayong rowing tool para sa RP Smith machine. So anyway, mabalik tayo doon sa topic natin. So nagpapasalamat tayo doon sa mga kagaya ni Sir Amir. Una, sa tiwala na ibinigay sa Gym Depot kasi tayo yung pinagkatiwalaan para makapag-deliver sa kanila ng quality gym equipment. At nagpapasalamat din ako again sa tiwala na syempre, hindi birong pera to na bibitawan nila. So, nagpapasalamat tayo sa tiwala na ibinibigay sa atin, especially sa mga ganitong klase pagkakataon na kahit malayo siya, hindi kami nagkita, pero ano yan, nag-video call kami niyan ni Sir Amir. So, nag-uusap kami, nakikita niya ako. So, papasalamat ako kahit malayo siya, nagtitiwala siya. So, kung ngayon ko lang nanonood at nagtataka kayo, panoorin niyo ibang mga videos natin kaya para ma-realize nyo bakit kami pinagkakatiwalaan dito sa gym business na to. So, abangan nyo yung pangalawang video ko. Meron tayong another video ulit, part 2. Hindi na kasya rito. Medyo kita nyo, siksik, liglig, at umaapaw sa mga orders. Salamat po. At sa mga nagtataka, dire-diretso po yung fabrication namin. Kaya namin mag-deliver within 2 to 3 weeks kasi madami tayong tao. Kasi kung makikita nyo, malaki yung space natin dito, malaki yung fabrication natin. Kaya natin i-serve yung mga orders nyo na ganong kabilis. So, salamat sa lahat ng titiwala sa Gym Depot. Ko po, Lisa RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.